Higit 77 milyong piso na insurance claim mula sa PCIC, natanggap ng higit 9,000 magsasaka at mangingisda sa Region 1 at ilang bahagi ng CAR. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Vic Taud. Kapar Vic. Magandang umaga, inihayag ni Gaudencio Tangalin ang OIC ng Claims and Adjustment Division ng Philippine Crop Insurance Corporation, PCIC Region 1, na nasa 9,794 na mga magsasaka at mga ngisda sa Region 1 at ilang bahagi ng CAR o Cordillera Administrative Region na ang nakatanggap ng indemnity claims mula sa kanilang tanggapan itong first half ng taong 2024. Binuo ito ng 4,328 sa mga magsasaka ng palay na nabayaran ng mahigit 26 na milyong piso ng indemnity claims mula sa Rice Crop Insurance Program. 1,781 na mga magsasaka ng mais ang tumanggap ng mahigit 15 milyong piso na claims mula sa Corn Crop Insurance Program. At nasa mahigit 3,000 naman na mga magsasaka ng high value crops ang tumanggap naman ng higit 23 milyong piso na claims sa ilalim naman ng High Value Crops Commodities Insurance Program. Gayon din ang 385 livestock raisers na tumanggap naman ng mahigit 5,600,000 na indemnity claims sa ilalim naman ng Livestock Insurance Program. 40 mangingisda naman ang tumanggap ng 223,230 claims sa ilalim ng Fisheries Insurance Program. 7 magsasaka naman ang tumanggap ng 38,000 claims mula sa Non-Crop Insurance Program. At nasa 231 na mga magsasaka ang tumanggap naman ng mahigit 6 na milyon na claims sa ilalim naman ng Credit and Life Term Insurance Program. Patay naman sa datos, nakatanggap ng insurance claim ang 9,794 na mga magsasaka sa Region 1 at sa ilalim at ibang bahagi ng CAR na hawak ng PCIC. Region 1, katumbas ito ng halaga ng higit 77 million pesos. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Vic Taud ka, partner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pa balita, lokal na pamahalaan ng Alaminos kinilala bilang Best Region 1 LGU in Local Tourism Planning. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kapar Lorna Hernandez. Kapar Lorna. Yes, kapartner, kinilala ang lokal na pamahalaan ng Alaminos bilang Best Region 1 LGU pagdating sa local tourism planning. Ito ay sa ilalim ng pamuno ni Mayor Arch Brian Celeste, kung saan muling pinasbayan ng Alaminos City ang dedikasyon at patuloy na progreso sa larangan ng turismo sa ginanap na Region 1 Tourism Summit 2024 noong September 19 hanggang 20 sa La Union. Ginawaran ng lokal na pamahalaang lungsod bilang Best Region 1 LGU sa larangan ng tourism planning. Bilang bahagi ng selebrasyon ng World Tourism Day and National Tourism Week 2024, dinaluhan ang summit ng mga Alaminos stakeholders kung ng City Tourism Officer Miguel Season, kung saan nagbigay daan ito upang pag-usapan ang mga makabuluhang issue at patatagin ang ugnayan ng iba't ibang sektor ng turismo. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at Samantala, land tenure and agrarian justice sectors ang Dar Ilocos Region pinalakas ang legal expertise para sa epektibo magpapatupad ng agrarian reform sa pangunguna ni Dar Secretary Estrella. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kapar Ilet Brigera. Kapar Ilet. Nagsagawa ang Department of Agrarian Reform, DAR, Ilocos Region ng komprehensibong legal seminar para sa kaniyang land tenure improvement and agrarian justice delivery sectors. Ito ay 3 araw na seminar na nakatuon sa pandagdag kaalaman ng mga kalahok tungkol sa kasalukuyang agrarian reform laws at alternative dispute resolution practices.
Hiniyak nito na ang mga tauhan mula sa Land Tenure Services, Legal Division at DAR Adjudication Board, DARAB, sa region ay magpapanatili ng unified understanding ng pinakabagong liga developments na may kinalaman sa agrarian reform. Binigyan din ni DAR Region 1 Regional Director Maria Ana Francisco ang importansya ng nasabing seminar upang magbigay ng mas mainam na serbisyo para sa mga agrarian reform beneficiaries sa pamamagitan ng pagbibigay ng land tenure security at pag-deliver ng agrarian justice programs na epektibo. Ang session ay pinangunahan ng mga legal experts kasama ang DARAB Executive Director na si Attorney Roland Manalaysay, board members Attorney Jim Colito at Attorney Rolando Coa at Attorney Alin Loren Manrique mula sa Department of Justice Office para sa DAR. Sa ilalim ng pamumuno ni DAR Secretary Conrado Estrella III, nais nitong maibigay ang lahat ng tamang serbisyo para sa mga agrarian reform beneficiaries, kasama na ang pag-alis sa mga utang dito sa lupa. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner, Ilet Mo Brigera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, abono party list sa DSWD sa Puwersa para abutan ng tulong ang mga bangus growers at market vendors sa Dagupan City. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapar Ilet More Brigera. Kapar Ilet. Aabot sa 500 market vendors at bangus growers ng Dagupan City ang sumaya dahil sa natanggap na tulong. Ang mga ito ay naging beneficiaryo ng Sustainable Livelihood Program, SLP, sa tulong ni DSWD Secretary Rex Cochilian at abono party list sa pangungunan ni Congressman Eskimo Estrella. Sumailalim ang mga ito sa interview and orientation ang bawat beneficiaryo mula sa kawain ng DSWD para sa 15,000 livelihood assistance na kaling matatanggap pandagdag puhunan. At papasalamat si Maglian Fernandez sa patuloy na tumulong sa mga Dagupeño mula sa national government agencies. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner, Ilet Mo Brigera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, lahat ng benepisyaryo ng 4Ps sa Aguilar, Pangasinan nagsama-sama para sa pagdiriwang ng 4Ps Family Day. Ang detalye sa pagbabalik ni Kaparbien Bergabinya. Kaparbien. Lerna. Nagsama-sama ang lahat ng benepisaryo ng 4Ps Aguilar, Pangasinan para sa pagdiriwang ng 4Ps Family Day bilang bahagi ng National Family Week ngayong buwan ng Setyembre, hatid ng 4Ps Regional Program Management Office. Ito ay may temang tagumpay ng mga pangarap at pagbabago ng mga benepisaryong 4Ps. Kinikilala ang pagsulong ng mga benepisaryo sa mabuting kapakanan sa kanilang mga pamilya. Umuwi silang bitbit ang mga munting handog ng 4Ps at nangiti sa labi dahil sa mga palaro, raffle draw at modern dance contest. Napaalalahanan at ipinaabot din sa kanila ang mga programa at serbisyo mula sa PhilHealth, Department of Agriculture Region Field Office 1, Municipal at Provincial Health Office Commission on Population and Development. Dito rin ipinakilala ang Pamilya Valdez mula sa Barangay Panacol bilang Warang Pagtawid Pamilya 2024. Personal na nakisaya si Mayor Crystal Ballesteros Soriano at si DSWD Field Office 1 Regional Director Pari Angela Gopalan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, 243 scholarship slot ibinigay ng National Tobacco Administration sa nakaraang academic year. Ang detalye ng balitang iyan mula naman kay Kapar Sheila Balo. Kapar Sheila. Nagbigay ng solid 43 scholarship slots ang National Tobacco Administration sa nakaraang school year. Umabot sa 4,000 piso bilang stipend at 3,000 piso naman bilang miscellaneous kada semestre ang inilaan ng National Tobacco Administration para sa Kagna Scholarship Program. Sa Admin Zinaida Arojo, ang Department Manager 3 ng Administrative Department ng NTE, ang bilang ng allowed slots ay 243 para sa 2022-23 na kinabibilangan ng 24 sa Ilocos Norte, 15 sa Abrac, 53 sa Candon, Ilocos Sur, 31 sa Vigan, Ilocos Sur. Nasa 27 naman sa La Union, 24 sa Pangasinan, 5 sa Cagayan, 49 sa Isabela,
10 sa Misamis Oriental at 5 sa Colort Cotabato. Samantala, mayroon ding 10,000 pesos na annual grant ang mga nagtapos ng agriculture-related course bilang cash incentive sa araw ng pagtatapos. Ang scholarship program ng NTE applicable para sa 4 to 5 year course. Kung dati ay 700 pesos lamang ang kada buwan ng allowance, ngayon ay nasa 1,000 pesos na ang ibinibigay ng NTA. Bukas ang scholarship para sa mga kwalipikadong scholar na legitimate dependents ng tobacco grower at sertifikado ng NTA. Para sa Diyos at sa Pilipinas, mahal, sila balo ka partner mo sa Balita at Service. At para sa uling detalye ng ating balitang regional, pagiging mapagmatyag sa mga senyales at warning signs ng suicide. Mahalaga, ayon sa DOH Region 1. Ang detalye naman ng balitang yan mula kay Kapartner Vic Town. Kapartner Vic. Mahalaga ang pagiging mapagmatyag sa mga senyales at warning signs ng suicide. Ang mga ito ay ang pag-isolate ng sarili sa mga kaibigan at pamilya, kawalang gana sa mga dati nilang gustong gawin, matinding kalungkutan o pamamaalam ay ilan lamang sa mga babala. Huwag ipagwalang bahala ang mga ito. Sa mga nangangailangan ng tulong profesional, maaaring tumawag ng libre sa mga numerong hatid sa inyo ng DOH, katuwang na rin ang National Center for Mental Health. Ang NCMH Crisis Hotline ay 1553 sa buong bansa at ang landline at ito ay landline toll-free. At 0966-351-4518 naman para sa Globe at TM subscribers. At maaari ring tumawag sa 0908-639-2672 naman para naman sa Smart Sun TNT subscribers. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, diktahod ka partner mo sa balita at serbisyo.